Sa bawat barkada, may mga lihim na hindi madaling ibunyag. Para kay Mia, tila ang dating solidong samahan nina Liam at Clara ay unti-unting nagbabago. Ngayong nasa kalagitnaan sila ng kanilang weekend trip, mas tumitindi ang kanyang mga hinala. Habang nag-aalmusal ang barkada sa harap ng beach house, tila normal ang lahat para sa grupo. Si Clara nakangiti at animated sa kanyang kwento, habang si Liam nakikinig ng mabuti. Paminsan-minsan ay tumatawa sa mga biro niya. "Uy, Liam, may rice pa ba dyan?" Tanong ni Clara habang sinisilip ang kaldero. "Wala na, pero kumuha ka na lang dito." Sagot ni Liam sabay abot ng sarili niyang plato. Nagkatawanan ang grupo, pero para kay Mia, iba ang dating nito. Masyadong magaan ang kilos ni Liam kay Clara, at ang simpleng pag-abot ng plato ay parang isang senyas na malalim ang koneksyon nila. "Okay ka lang, Mia?" Tanong ni Josh, ang isa pang miyembro ng barkada. "Ha?" "Oo naman," sagot ni Mia. Pilit na tinatago ang kanyang pagkailang. Habang nag-aayos sila ng mga plano para sa araw na iyon, napansin ni Mia na palaging may inside jokes sina Liam at Clara na hindi niya maintindihan. Habang nagkukwentuhan, si Liam ay biglang inayos ang buhok ni Clara nang hindi man lang nag-iisip. Isang simpleng kilos, pero tila ba napakalapit na ng dalawa. Ramdam ni Mia ang kaba sa dibdib. Habang nagpapahinga ang grupo matapos ang tanghalian, nag-scroll si Mia sa Instagram. Sa kwento ni Clara, may isang video na kinunan sa kwarto niya. Makikita si Liam, nakaupo sa gilid ng kama, shirtless at nag-aayos ng buhok gamit ang tuwalya. Tumatawa ito habang may sinasabi si Clara sa background. "Uy, Liam, tumigil ka nga." Naririnig na sabi ni Clara sa video, sabay tawa. Ang buong clip ay parang simpleng moment lang, pero para kay Mia, ibang kwento ang sinasabi nito. Bakit nasa kwarto ni Clara si Liam? At bakit tila napaka-komportable nila sa isa't isa? Humigpit ang hawak ni Mia sa kanyang telepono. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi at hindi niya maiwasang mag-isip ng mga bagay na lalo lang nagpapagulo sa kanyang isipan. Pilit niyang tinatanong ang sarili kung nagiging OA lang ba siya o kung may basehan ang kanyang nararamdaman. Kinahapunan, nagkaroon si Mia ng pagkakataong makausap si Clara nang sila lang. Habang naglalakad sila sa tabing dagat, biglang nagsalita si Mia. "Clara, may tatanong ako." "Totoo ba? May gusto ka ba kay Liam?" Napahinto si Clara. Ano naman tong sinasabi mo?" Tanong niya, natatawa pero halatang naiilang. "Ewan ko, parang iba lang kasi." "Alam mo yun, parang mas close kayo ngayon kaysa dati," sabi ni Mia. Ang boses niya ay halatang nanginginig. "Mia, ang weird mo. Bakit parang big deal sa'yo? Barkada tayo, di ba?" "Siguro napapraning ka lang," sagot ni Clara, pilit na iniiwas ang tanong. Pero halata sa kilos ni Clara na may nararamdaman din siyang tensyon. Hindi siya makatingin ng diretso kay Mia. Naputol ang usapan nila nang may tumawag mula sa grupo at naiwan si Mia na nagtataka kung bakit parang may tinatago si Clara. Sa gabi, nagsama-sama ang barkada sa paligid ng bonfire para sa isang inuman at laro. Masaya ang lahat sa paglalaro ng Truth or Dare. Nang turn na ni Clara, tinanong siya ni Josh, "Sino ang crush mo sa grupo?" Nagtawanan ang lahat. Si Clara namula at biglang naging tahimik. Tumitig siya kay Liam saglit, pero mabilis na iniiwas ang tingin. Tumawa siya ng pilit at sabay inom ng isang shot ng tequila. Nagpalakpakan ang grupo, pero si Mia parang tumigil ang mundo niya. Sa mga sandaling iyon, parang nagkaroon siya ng sagot sa mga tanong niya. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang pagdududa niya o ang halos kumpirmasyon ng kanyang hinala. Kinagabihan, habang tahimik na ang lahat, narinig ni Mia ang pabulong na usapan mula sa veranda. Lumapit siya ng dahan-dahan at nagtago sa likod ng kurtina. "Kung ano man to, hindi natin dapat ipaalam." Narinig niyang sabi ni Liam. Ang boses nito seryoso pero mahina. "Ayokong masira ang barkada," dagdag niya. Sumagot si Clara. Ang tono nito'y malambing pero puno ng kaba. "Alam ko, pero paano ko pipigilan kung andito ka? Kung ikaw ang gusto ko?" Tahimik ang sumunod na sandali. Narinig ni Mia ang tunog ng upuan na gumalaw at parang may kumilos na malapit sa isa't isa. Biglang nagsalita ulit si Clara, pabulong pero puno ng emosyon. "Bakit parang mali pero tama?" Nanlamig si Mia sa narinig.
Ramdam niya ang kirot sa dibdib at ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung haharapin niya ang dalawa o kung mananatili siyang nakikinig. Kinabukasan, nagdesisyon si Mia na tapusin ang mga tanong sa isip niya. Sa tabing dagat, nilapitan niya si Liam habang nag-iisa ito. Liam, may relasyon ba kayo ni Clara? Tanong niya, diretsahan. Ang boses niya'y puno ng kaba at determinasyon. Napatigil si Liam. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bago pa siya makapagsalita, biglang dumating si Clara mula sa likod. Tama na, Mia. Kung may tanong ka, itanong mo sa akin, sabi ni Clara. Ang boses nito malamig pero kalmado. Nagkatinginan silang tatlo, puno ng tensyon at tanong na walang sagot. Sa katahimikan, naririnig ang boses ni Mia. Sa barkadang ito, may mga lihim na masakit tuklasin. Pero kaya ko bang harapin ang totoo kahit masira ang lahat?